Kamusta po mga katambay? Si Kamanong po, nagbabalik po para po magkomento sa inyo dito po sa Tambayang mga katambay. Komento ni Kamanong. Ito po mga katambay, ito po ay maiinit na balita po ito mga katambay. Lalo po sa media at sa social media mga katambay. Ito po mga nakaraang balita at ang nangyayari po sa matahimik na syudad, lalo ang Davao, na kontrolado po nila ang krimen, lalo po ang sa droga ay kinukontrol po nila. Pero sa kabila po nun, na-relieve. Putok na putok po ito. Na-i-video na po natin ito, na-i-vlog. Yung nangyari po, na-relieve na 35 mga kapulisan natin kasama ang mga matataas na opisyal, mga direktor ng syudad. Pero sa kabila nun, pinalitan po. Ito po ang sinasabi po. Pinalitan po ng 2 batalyon na SAP troopers po ang pinakalat po sa lungsod po ng Davao City mga katambay. Ito po, komentuhan po natin ang isang ang isang mga nagsusuri po sa nangyayari po lalo po sa Davao City. Ito po si Prof. Malu Tikia po. Pakinggan po natin at komentuhan po natin mga katambay ang kanyang pahayag. Paliwanag ng PNP na walang kinalaman sa mga Duterte ang pagpapadala ng 2 batalyon ng SAF troopers sa Davao Region. Ngunit hindi kumbinsido ang isang political strategist dito, si Franco Baranda sa report. Lumabas po na nag-deploy po doon ng 2 SAP. At matagal na pong meron pong nakadeploy na SAP po doon sa Davao Region at nakadistribute po yan sa ibang mga probinsya. Hindi po concentrated lamang po yan sa Davao po. Alam po nyo, kay Duterte lang yan. Clearly, kahit na paikot-ikutin tayo, kahit na anong sabihin, si Duterte lang ho ang aim nila. Ang Davao City gusto nilang pabagsakin. Imaginein mo kung may ganyan 700. Noon nga ako nag-declare ng martial law sa Mindanao. Wala ka masyado nakikita dyan, sa airport lang eh. Hindi katanggap-tanggap para kay Professor Malu Tikia, isang political strategist sa naging pahayag ng Philippine National Police patungkol sa pagpapatanggal ng halos 40 Davao City Police personnel at pagde-deploy ng 2 batalyon na SAF troopers sa Davao City. Ani Tikia, di na kinakailangang magbolahan pa sa mga ikinikilos ng administrasyon. Ngayong alam naman ng taong bayan ng hidwaan sa pagitan ng Duterte at Marcos. Ano ba naman yung tawagan ni Chief PNP na, Sir, ganito po ang gagawin natin. Magbigay ng, Sir, ito yung order sa amin. Yes. Hindi yung bastang 2 batalyon. Ngayon ko lang nung nakita ko, 2 batalyon, marami yan. Kung bakso ng Davao City. So, ano ngayon, tama? Kaya pala, kagabi, ang sabi sa akin, police state. May police state? Dagdag pa ni Tikia, sana man lang ay nakapagbigay ng malinaw na paliwanag sa alkalde ng Davao City kung bakit biglaan ang pagpapadala ng SAF troopers gayong maayos naman ang kasalukuyang pamamahala ni Mayor Sebastian Duterte sa lungsod. So talagang pambabastos. Let's call a spade a spade. Wag nyo nang sabihin na, alam mo, wala yan, ganito, ganyan. Let's call a spade a spade. At huwag gawing bobo ang mamamayan. Oo, yun ang number 1 ka, Eric. Hindi ho bobo ang Pilipino. Sad pa nito, nakakabahala ang ganitong aksyon ng pamahalaan dahil kung maisakatuparan umano'y ang plano ng powers that be, ay posible sa darating na 2025 ay wala nang makikitang Duterte sa mundo ng politika. Pero paalala nito sa ginagawang hakbang ng administrasyon, Aralan nyo ang psychographics ng Mindanao. Kipilin nyo sila, i-push nyo sa pader, babalik at babalik yan. At magugulat kayo sa reaksyon na mangyayari. para sa Diyos. Yan po mga katambay. Totoo po yun. Lahat na sinabi po ni Prof. Malu Tikia po na ina-analyze po niya talaga ang isang politika sa ating bansa mga katambay. Talaga pong ito pong ginawa po ng pamahala natin. Isa rin po talagang di umanong pambabastos ito lalo po sa alkalde na si Sebastian Duterte dahil i-relieve mo ang kulang 40 pulis sa iyong syudad na sinasabi mo kailangan maimbestigahan. Samantalang yung syudad kontrolado ang sinasabing terorista at ang krimen, lalo ang pinupukso o talagang sinusutil o sinasabing tinatanggal nila hanggat maaari ang pagpasok ng droga sa kanilang syudad, di po ba?
yung pagsupil ng droga, krimen, number 1 layunin po ng Davao yan. Dahil po ang nakikita po natin, ang syudad ng Davao sa buong Pilipinas, lalo po sa kapayapaan at katahimikan, hindi po nawawala sa top 10 po yan, mga katambay, na safetiest city sa ating bansa, mga katambay. At yan din po ay nasasama po sa buong mundo, mga katambay, at sa buong Asia, ang Davao City sa pagiging safe na city, sa mga syudad, sa mga bansa na lalo sa Southeast Asia, kasama po ang Davao, mga katambay. Pero sa kabila nun, walang kaabog-abog po. Padadalan mo ng sinasabing 2 batalyon, mga katambay, na SAP troopers, na talagang ito pong SAP troopers na to, alam naman po natin ito, sinanay po ito. Talagang ito po talagang pagdating po sa mga action o talagang special action force, ito po sanay na sanay ang SAP, di ba? Dahil ito po, nakita po natin ito. Sumikat po itong SAP 44, di ba? Nung panahon po ni Pinoy, na talagang ito po talagang sumusugod at talagang mga terorista kaya nilang gapiin, di ba? Kaya lang po, nagkamali lang po nung panahon ni Pinoy, talagang napahamak po ang SAP noong mga panahon na yun. Ito po, ibalik po natin dito sa issue, mga katambay. Talagang sa mga matatalinong nagsusuri, talagang Duterte lang po ang pakay. Dahil talagang yung biglaang ganitong sistema ng pamumuno na walang kaabog-abog, na meron pong nagpapangsyon na matinong gobyerno, lalo ang mayor ng Davao, na bigla mo lang padadala ng 2 batalyon na SAP troopers, mga katambay. Dahil alam naman natin ang issue na talagang ang mga Duterte sinimulan po nilang pabagsakin. Di po ba? Inumpisahan po nilang ipolitika ang nananahimik na Tatay Digong, na ang dating presidente ng bansa na si Pangulong PRRD, di po ba? Na talagang pinulitika nila ang kanilang ka-unit team na anak. Inumpisahan po nilang siraan po yan sa Kamara gamit po ang confidential fund na galing po sa opisina ng presidente. Kaya nga po sabi ng matatalino nating mga kababayan o mga nagsusuri, na talagang planted daw po di umano ang nangyari sa BP Sara, lalo sa confidential fund na galing sa opisina ng presidente, mga katambay, na medyo at talagang late na binigay yung sinasabi pong ini-issue po ngayon na haka-haka, na hindi raw nagamit ng tama, na wala namang kasong inilatag o talagang ebidensya para magpatunay na talagang corrupt o kinurap talaga ng opisina ng Vice President yung sinasabing confidential fund, mga katambay. Pero ibalik po natin muli dito sa Davao. Ano po ang nakikita po ng Professor Malu Tikia? Talagang ito po yung hidwaan na raw po ng mga Duterte at ng pamahalaan. Dahil nakikita natin kung paano po bakbakan po ngayon ang dating Pangulong Duterte, di ba? Saan-saan po siya dinadala ngayon, mga imbestiga, di ba? Nandiyan po ang West Philippine Sea o South China Sea, Gentleman Agreement. Ano pa po? Yung sinasabing EJK, na yung war on drugs niya, iniimbestigahan din po sa Kamara yan. Napakarami niya pong iniimbestigahan niya, pati po yung Gentleman Agreement. Kasama po sa inimbestigahan. Ano pa po? Yung isa pa po, yung International Criminal Court, ICC. Di ba? Isa rin po yan na nakikita po ng Professor Malu Tikia, na talagang hinahanda po ang ito pong 2 batalyon. Sa tingin po at komento ni Kamano, hinahanda po ito na nakapasok na po itong sinasabing special task force po na ito, na SAP, na troopers, para po dito di umano sa nakikita po ng lalo po mga taga Davao, na kung papapasukin na po at sinasabing ibababa na ang paghuli ng ICC, dahil alam naman natin ang International Criminal Court ay walang kapulisan yan. Wala. Pilipino ang gagamitin yan. Mga kapulisan natin ang gagamitin yan di umano sa paghuli dito sa sinasabing dinidiin nila di umano dito sa war on drugs ng ICC, na meron pong napakalaking politika at talagang ginamitan na po ng politika para mapabagsak ang mga Duterte. At halos lahat po sila ay talagang sinasangkot po dyan. Hindi lang po ang dating Pangulong Duterte. Kasama na rin po dyan ang Vice President Sara Duterte, mga katambay. At si Senator Bato, at si Senator Bongo, at marami pang iba
na talagang idinadamay po nila dyan, mga katambay, sa sinasabing war on drugs ng Pangulong Duterte. Pero wala pong kaso yan. Wala silang sinampang kaso sa hukuman ng ating bansa, mga katambay. Doon ka magtataka. At hindi po sinesurvey po yan ng gobyerno kung talagang ang mga Pilipino talagang galit na galit sa war on drugs ng dating Pangulong Duterte. Never, nada. Nada po na sinervey po yan ang mga Pilipino na talagang hindi nila nagustuhan ang majority ng Pilipino dito sa war on drugs ng dating Pangulong Duterte na 6 na taon na tumahimik ang ating mga barangay, ang ating syudad, at naging mapayapa ang ating mga anak, lalo ang ating mga kabataang mga kababaihan na hindi na nare-rape di umano, hindi na nababastos, at nakakatulog tayo ng mapayapa sa gabi na hindi tayo inaakyat ng mga magnanakaw, ng mga drug addict, hindi tayo nilolooban, di ba? At nawala rin ang mga randing and tandem nung panahon ni Pangulong Pinoy ay laganap, di mo ba? At ang mga pumapasok na tuni-tuniladang droga, ang laki ng nabawas na porsyento. Ang krimen, ang laki na nabawas na porsyento. At takot ng 6 na taon ng masasamang tao sa ating bansa, lalo ang mga kriminal at ang mga addicted, ang mga nagbebenta ng droga. 6 na taon po silang natakot. Pero ngayon po, mga tambay, nagbabalikan na sila di umano. Pati ang mga tuniladang droga, nakakapasok na naman daw di umano sa ating bansa. Kaya po, yan po ang nakikita po ng mga nagsusuri, lalo po si Malu Tiquia, di mo ba? Dahil pati mismo, nakikita rin ni Kamanong, komento ni Kamanong, nakikita ko rin po kung paano po sila nag-join forces di umano, mga tamay. Pati ang mga kaliwang grupo na galit sa panunungkulan ng Duterte, mga katamay, dahil sila mismo ay talagang napakalaki ng naging problema nila nung Pangulo po ang dating Pangulong Duterte. Lalo po ang sinasabing yung CPP-NPA, NDF, di ba? Yung nagtayo po ng NTF-ELCAC ang dating Pangulo na talagang napakagandang programa na nasupil ang napakalaking porsyento na lumalaban sa gobyerno, di ba? Pero ngayon, nagbabalikan na naman po ang krimen. Buti na lang, nagpapasalamat po si Kamanong dahil meron po isang vice president, naging secretary po ng DepEd at nakukontrol kahit papaano ang mga sinasabing, kumukuha at talagang bine-brainwash ang ating ama-anak, ang ating mga nag-aaral na mga anak para po, ma-brainwash nitong grupo na itong mga kaliwang grupo para gamitin nilang, enforcement nila, ginagawang mga human shield nila, mga tamay, ating kabataan. Buti na lang, merong isang vice president naging secretary ng DepEd, mga tambay. Kaya po, kaya po ang mga taga Davao ay hindi po yan mga bobo, mga tambay. Hindi po mga tanga ang mga taga Davao. Alam po nila ang nangyayari po sa kanilang syudad, lalo pong itong mga talaga sinusupresa sila na wala man lang, pasabi at walang koordinasyon ang PNP chief natin dito sa alkalde na dapat na papasukin ng ganitong batalyon na wala namang gyera, na sinasabi nga na po ni Prof. Malu, daig pa nung nagbaba ng marshalo sa Mindanao ang dating Pangulong Duterte, na airport lang halos ang mga mayroong militar at may kapulisan. Pero ngayon po, wala pong dinideklara po na marshalo sa Mindanao, lalo sa Davao City. Pero pinapuntahan mo, nilagyan mo ng 2 batalyon na SAP troopers, mga tamay. Ano ibig sabihin niya, di ba? Kaya hindi po pinanganak kahapon lamang ang mga Duterte, mga tamay. Alam po nila yan, yung mga galawang ganyan, na sila po ay gusto nang pabagsakin di umano ang mga Duterte at gusto nang mawala po sa politika at talagang, talagang iniintay lang po yung pagkakataon na talagang pumasok at talagang bigyan ng go signal di umano rin. Ang nakikita po ng mga taga Mindanao, yung sinasabing ICC, at ito na, di umano daw ang magagamit. At isa pa, baka isama na rin di umano raw si Kibuloy dyan dahil nandiyan ang special force ng, na troopers na 2 batalyon po ng SAP. At po pwede rin po mangyari po yan, mga katamay, yung pati paghuli kay Kibuloy, mga katamay. Dahil meron na po silang special power po ng SAP troopers dyan na talagang po pwedeng huntingin lahat ang gusto po nilang huntingin sa ating bayan. Kaya po, nakakalungkot lang po. Ganito po ang nangyayari sa ating bansa. Masyado pong politika. Imbis po na tulungan ng kahirapan po ng ating bansa,
na lugmok po ngayon sa kahirapan, lalo po sa napakataas ng bilihin. Walang aasensong mahihirap niyan, mga katambay. Pagka ganyan po kataas ang nangyayari pong bilihin at mga pangunahing pangangailangan natin ay nagmamahalan, lalo ang kuryente, tubig, di ba, pamasahe, at napakarami pa, may gasolina pa. Eh siyempre, unang-una riyan ay ang kakainin natin, napakamamahal, di ba? Na internet, napakamahal sa ating bansa. Kaya po, hindi po pwedeng lukuhin, di ba? Ang mga Pilipino sa loob ng 2 taon, ganyan po ang nangyayari na solusyon sa ating bansa. Duterte lang ang inaasikaso na kailangan ipabagsakin. Hindi po para iyahon, tulungan ng mga kababayan, ng mga Pilipino sa kahirapan at nagtataas ang bilihin. Mga Duterte lang ang ginagawang solusyon sa atin, mga katambay. Ganun po ba? Ganun po ba ang isang pamahalaan, mga katambay? Manunungkulan ka, hihingi ka ng trabaho, power sa mga Pilipino, tapos ganito lang ang gagawin natin na 6 na taon, 2 taon na. Ganyan lang ang hiyang-hiya naman tayo sa kanila, mga katambay. Hiyang-hiya tayo sa kanila. Hinahawakan nila ng bilyon-bilyon, trilyon-trilyon, nakakautang pa sa labas ng bansa. Sa dami ng perang hinahawakan ng ating mga lingkod bayan, ito lang ang kapalit. Ito lang po ang sukli na binigay sa atin. Kahirapan, nagtataas ang bilihin. Napakataas na krimen. Nagpapasok ang mga tuni-tuniladang droga. Hiyang-hiya tayo sa kanila, mga katambay. Sa kabila na sila humahawak ng isang damukal na kayamanan sa lapi na ginagamit po na pondo sa ating bayan. Ito po ang nakita natin solusyon nila, mga katambay. Solusyon, pabagsakin lang ang mga Duterte, mga katambay. Lahat ng hahadlang po sa gobyerno, pabagsakin lang po. Ganun ang solusyon po ba? Kaya po, matatakot na po, mga katambay. Matatakot po ang babangga po sa administrasyon po natin, di umano. Dahil ito pong mismong talagang napaka-powerful pa sa tao ang mga Duterte. Dinadalan po ng batalyon na SAP troopers. Di lalo pa yung ibang babangga at magsasalita ng hindi maganda sa pamahalan. Di lalo po magkakaproblema. Di po ba? Dahil ang mga Duterte na sinasabing napakaraming nagawa sa ating bansa, nakakaproblema ngayon, mga katambay. Di lalo pa kung ikaw ay pangkaraniwang politiko lang. Dahil nakikita naman natin, marami na pong na-relieve, natanggal, nasuspinde ng mga politiko, gobernador, mayor, ang nawawala po sa kanilang panunungkulan dahil po sa mga sinasabing issue na, nasasangkot ka at nadidikit ka di umano sa mga Duterte, magkakaproblema ka raw po di umano, mga katambay. Kayo po, ano po ang tingin nyo po, mga katambay, dito po sa nangyayari sa Davao, lalo po na dalan po at talagang tanggalin ang mahikulang 40 na mga, kapulisan natin na nawalan ng trabaho at palitan ng mga sinasabing itong SAP troopers. Makatwiran po ba ito at makatarungan sa isang syudad na tahimik at mapayapa, mga katambay? Ano po ang masasabi nyo? Pwede po tayo magkomento, mga katambay. Muli po, si Katambay Mano po, nagpapasalamat pong muli sa nakagusto po ng ating napakalit na channel, Tambayang Makabayan, sa YouTube at TikTok. Paalam po, mga katambay. Ingatan nawa. Sa muli. Bye-bye.